Kabanata 801. Nahihiyang ngumiti si Maisie pero hindi umimik. Umalaklak si Tristan, kahit hindi mo kami ipakilala, malalaman kong ito si Mrs. Goldman. Nilinggan niya si Maisie. Nagkita lang kami ni Mr. Goldman noong nakaraang araw sa golf course. Tumigil muna si Maisie bago ngumiti. Talaga, hindi niya nabanggit. Napabuntong hininga si Madam Nira. Ang ina ni Mr. Goldman na si Natasha ay kapatid niya. Ngayon ko lang nalaman. Tristan chimed in, magagalit siya na hindi ko sinabi sa kanya kanina. Nasa Yaramore ako sa lahat ng mga taon na ito. Si Natasha ang hindi nagbanggit nito. Tumango si Madam Nira. Napatingin si Tristan kay Maisie. Magkita tayo ulit kapag available na si Mr. Goldman. Namilog ang mga mata ni Maisie, ngunit pinanatili niya ang kanyang ngiti at sinabi sa isang palakaibigang tono, huwag kang mag-alala, Mr. Knowles. Sasabihin ko kay Nolan na tinanong mo. Kinuha niya ang kanyang tasa at tumingin sa ibaba. Sinabi sa kanya ni Nolan ang tungkol sa kanyang ina at sa mga Knowles. Hindi naging masaya ang kanyang ina sa kanyang paglaki. Hindi kailanman binanggit ng kanyang ina ang pagiging kamag-anak niya sa mga Knowles ng Yaramore. Malinaw, ang ina ni Nolan ay hindi kailanman nais na banggitin ito upang magkaroon ng malinis na pahinga mula sa Knowles. Gayunpaman, nagkita sila Tristan at Nolan ilang araw na ang nakalipas. Sa pag-iisip tungkol sa nangyari sa teatro at sa relasyon, na binanggit ni Nolan na mayroon si Tristan at Mrs. Boucher, wala siyang ideya kung paano haharapin ang mga ito. Siya ang nakakita nito sa sarili niyang mga mata. Si Madam Nira at Tristan ay nag-uusap tungkol sa negosyo habang si Maisie ay tahimik na nakikinig, hindi sumasali sa buong pag-uusap. Inilagay niya ang tasa sa kanyang labi at eenem na sana nang tanungin ni Madam Nira si Tristan, maganda ba ang paghahanda para sa iyong development project sa Eastwood Enterprise? Tumanggaw si Tristan. Mabuti naman, salamat kay Mr. Topaz. Hindi ako pamilyar sa lugar na ito, kaya hindi ko alam kung saan makakahanap ng magagandang investor kung wala siya, ngunit. Ibinaba niya ang kanyang tasa. Mayroon pong Mr. Boucher sa mga mamumuhunan. Medyo nagulat ako. Napatingin si Maisie sa kanya. Pinanggit niya ang Boucher ngunit tila hindi umiiwas ngunit sa halip ay medyo bukas tungkol dito. Nagulat si Madam Nira. Helios Boucher. Nag-isip siya saglit at sinabing, nabalitaan ko na parang lumipat si Helios sa negosyo. Medyo nagulat din ako. May naalala siya at nilinggan niya si Maisie. Medyo malapit ka kay Helios. May sinabi ba siya sa iyo tungkol dito? Nakangiting umiling si Maisie. Hindi niya sasabihin sa akin ang tungkol dito. Malamang nakausapin niya si Nolan. Ang pamumuhunan ni Helios sa isang proyekto kasama si Tristan at Eastwood Enterprise ay marahil dahil sa mga koneksyon ni Nolan. Hindi naman siguro nila akalain na si Tristan ang katuwang ni Anthony sa development. Napangiti si Madam Nira. Totoo yan. Trending ang relasyon nila. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Maisie at dahan-daang uminom ng tsaa ngunit natigilan siya dahil may nakita siyang tao. Lumabas sa isang silid sina Christina Hill at Yael Boucher, na sinundan ng 2 o 3 tao na mukhang kasing edad nila. Sila ay nasa negosyo o politika. Pagdaan nila sa lounge, unang nakita ni Yael si Tristan, tapos sinalubong siya ni Madam Nira. Mr. Boucher, anong pagkakataon? Tumanggaw si Yael kay Madam Nira. Oo nga, tumingin siya kay Maisie bago kinausap si Tristan, nandito rin si Mr. Knowles. Oo, matagal-tagal na rin. Tumayo si Tristan at inilahad ang kamay kay Yael, na kumami naman. Kabanata 802. Awkward na hinawakan ni Maisie ang kanyang noo at tumingin kay Madam Nira. Halatang siya lang ang nakakaalam ng nangyayari, at walang ideya si Madam Nira. Napatingin tuloy siya kay Christina, na mukhang hindi naman apektado nang makita si Tristan. Siya talaga ang ginang ng bahay ng isang kilalang pamilya. Pumalik si Maisie sa kanyang kumpanya at nakita si Nolan na nakatayo sa harap ng bintana nang pumasok siya sa kanyang opisina. Lumiwanag ang liwanag sa malalim niyang mga mata. Maligayang pagbabalik, tumakbo si Maisie sa kanyang mga bisig. Nakiusap si Madam Nira na magtsaa kami. Nandoon din si Mr. Knowles. Itinaas ni Nolan ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang korona. Alam ko, napatingin si Maisie sa kanya. Nakabangga pa namin sina Mr. and Mrs. Boucher. Nagkita silang tatlo, and I felt pretty awkward sitting there. Gumisi siya. Tiyak na komplikado iyon. Napangiti si Maisie. Hindi naman. Pinanggit ka nila at tinanong kung bakit wala ka. Sabi ni Mr. Knowles, magsama tayo kapag may oras ka. Gumisi si Nolan. Alam niya kung sino ka. Nilero ni Maisie ang kanyang kurbata.
Hindi lang iyon, pero alam pa niyang nakita ko siya at si Mrs. Boucher sa teatro. Pinuhat ni Nolan si Maisie sa desk at Sam Andel, ipinatong ang dalawang kamay sa desk sa paligid niya. Pinalaan ka ba niya? Palagay ko hindi. Nagkunwari siyang mali at niyakap ang leeg nito. Kung binalaan niya ako, ano ang dapat kong gawin? Tukutin niya ba ang mata ko? Tumawa si Nolan. Walang maglalakas loob. Ayos lang kung nakita mo. Makapal ang balat niya at hindi natatakot na malaman ito ng mga tao. Bumaba ang tingin ni Maisie. By the way, ikinonekta mo ba si Helios sa investment para sa Eastwood Enterprise? Tumanggaw si Nolan. Itinaas niya ang kanyang mga mata. Alam mo bang si Tristan ang partner ni Mr. Topaz? Tinitigan niya ang mapupulang labi nito at sumagot sa malalim na boses, oo. Zinet up mo na naman siya. Umalaklak si Nolan na may malalim na boses, bakit ko naman siya ay set up? Sa tingin mo ba ay malalagay sa alanganin ni Tristan ang sarili niyang negosyo? Ang pakikipagrelasyon niya kay Mrs. Boucher ay hindi makakaapekto kay Helios. Si Helios ay namumuhunan sa proyekto ni Mr. Topaz, at si Mr. Topaz ay nagtatrabaho kay Tristan, ngunit siya ay labis na natutuwa na si Helios ay namuhunan sa kanilang proyekto bilang isang mamumuhunan. Kahit na may nangyayari sa pagitan ni Tristan at Mrs. Boucher, hindi magiging tanga si Tristan para sabihin ito kay Helios. Ang mga Knowles ay nagkaroon ng impluensya sa Yaramore, hindi sa Slakova. Magiging mahirap kung siya ay gagawa ng isang issue doon. Kabanata 803. Itinaas ni Nolan ang baba niya at tinitigan ang mapupulan niyang labi. Hindi na kailangan iyon. Hindi siya pumunta sa Slakova para sa atin, ngunit ang matandang ito ay medyo nakakainis. Pinakamabuting panatilihing kaunti ang pakikipag-ugnayan. Nandito ba siya, bago pa siya makatapos? Ngumiti si Nolan ng nakakaloko. Hindi rin dahil sa Butchers. Ano ngayon? Tinakpan ni Nolan ang kanyang mga mata. May isang Knowles boy sa klase ni Daisy at Colton, naaalala mo ba? Nagulat si Maisie, yung batang lalaki. Tumayo ng tuwid si Nolan. Anak siya ng pamangkin ni Tristan, ang batang si Mr. Knowles. Nagulat si Maisie, ang batang iyon ay ang pinakabatang si Mr. Knowles. Pero bakit sa Slakova siya nag-aaral? Tumabi si Nolan. Malamang na mas ligtas siya na malayo sa pamilya. Sa hotel, nang magising si Francisco, sumakit ang ulo niya, at malabo ang utak. Nang makita niya ang hiyubot-hubad na babae na nakahiga sa tabi niya, napaupo siya sa gulat, napatingin sa sariling hubad na katawan, at nalilito. Nang magising ang babae ay agad na tinakpan ni Francisco ang kanyang katawan. Ikaw, nang makita niya ang mukha ng babae, nagwala siya. Ikaw, nagkunwaring nalulungkot si Maisie. Hindi mo ba naaalala ang nangyari kagabi? Kagabi, walang maalala si Francisco. Naalala niyang pumasok siya sa banyo at hindi siya komportable nang bumalik siya sa kanyang upuan, kaya nagdahilan siya at umalis. At pagkatapos, may babaeng tumulong sa kanya. Bulong ni Maisie, Francisco, sabi mo hindi maganda ang pakiramdam mo. Dadalhin sana kita sa ospital, pero tinagat niya ang kanyang labi. Ginawa mo ito sa akin. Nakaupo doon si Francisco na mukhang blanko at nagsalita pagkaraan ng mahabang panahon. Hindi. Bakit wala akong maalala? Natakot si Maisie. Kinain mo ako, at ngayon sinusubukan mong tumakas. Napahawak si Francisco sa kanyang noo. Paano ito nangyari? Pwede siya matulos kasama ang kahit sino, pero bakit siya? Lumapit sa kanya si Maisie. Francisco, bigla niya itong itinulak. Huwag mo akong hawakan. Grabe ang reaksyon ni Francisco at mukhang naiinis. Pinulot niya ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig at tumakbo sa banyo. Itinaas niya ang shower para hugasan ang dumi. Nakipagtalik siya sa isang babaeng katulad ni Maisie. Gusto niyang alisan ng balat ang sarili niyang balat. Sa kasamaang palad, wala siyang naalala. Talaga bang hinawakan niya ito? Bakit wala siyang naramdaman? Siya ay hindi isang taong makajos, ngunit paano siya nakagawa ng anuman kung siya ay nawala ng malay? Nakaupo si Maisie sa kama at nakikinig sa lagaslas ng tubig at iniisip ang itsura ni Francisco. Nagdilim ang kanyang mga mata. Sa wakas ay naihatid na niya siya sa hotel kagabi, ngunit nilalamig siya sa pinakamahalagang sandali. Nagpadala siya ng mensahe para tanungin si Katrina kung ano ang nasa gamot at kung bakit hindi ito gumana. Sagot ni Katrina, nahulog mo ba sa alak? Maisie, ano pa ba ang dapat kong gawin? Katrina, basahin ang mga instruction. Inilabas ni Maisie ang anumang naiwan sa bag at nakita niyang hindi gumagana sa alak at halos mamatay siya sa galit. Sinayang niya ang lahat ng lakas na iyon.
Kailangan niyang ipaisip kay Francisco na magkasama silang natulog, ano man ang mangyari. Nang marinig niyang nakapatay ang shower ay ibinaba niya ang kanyang telepono. Lumabas si Francisco sa banyo, at lumungkot ang mukha niya. Alam kong galit ka sa akin, pero nangyari na ito, at hindi ko naman din gusto ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko hihilingin sa iyo na managot. Kabanata 804, napaatras lang si Maisie para umusad para hindi masyadong halata. Biglang kinuha ni Francisco ang lahat ng pera niya sa wallet at itinapon sa kama. Ito lang ang meron ako. Wala na akong maibibigay sa'yo. Natigilan si Maisie na parang napahiya. Ano sa palagay mo ako? Ano sa tingin mo? Itinaas ni Francisco ang kanyang coat. Umakyat ka sa ibabaw ko habang wala akong malay. Ginawa mo ito sa iyong sarili. Sa tingin mo, ikakasal ka ba sa pamilyang Boucher pagkatapos matulog sa akin? Umalis si Francisco nang hindi lumilingon at sinara ang pinto habang papalabas. Tiningnan ni Maisie ang perang nakakalat sa kama at ibinato ang unan. Maghintay ka, Francisco Boucher. Nakauwi si Francisco at nakita niyang nagteteya si Eugene habang nagbabasa ng kanyang mga papeles. Nakita niyang hindi siya binati ni Francisco, kaya hinampis niya ang tasa sa mesa. Nasaan ka kagabi? Ako ay lasing at natulog sa lugar ng aking kaibigan. Umakyat si Francisco nang hindi tumitingin sa kanya. Inihadyos ni Eugene ang mga papel sa mesa. Masyadong halata na kinakalaban siya ng batang ito. Sa apartment block, naglilinis si Samantha sa sala nang marinig niya ang doorbell. Akala niya si Francisco iyon, kaya nagpatuloy siya at binuksan ang pinto. Nang makita niya si Eugene na nakatayo sa labas, nagbago ang ekspresyon niya. Bakit ka nandito? Hindi pala kaibigan si Eugene. Bakit hindi ako pwede dito? Hindi umuwi ang anak mo kagabi. Wala ka bang sasabihin tungkol dito? Natuwa si Samantha na pumunta siya doon para sisihin siya. Hiwalay na tayo. Ikaw ang ama at pinatira mo siya sa iyo. Kung hindi mo siya makokontrol, huwag kang pumunta at sisihin ako dito. Nakita ni Eugene na SSR niya ang pinto kaya hinaranggan niya ito at pinakalma ang tono. Maraming taon na tayong kasal. Kailangan ba talaga nating maging magkaaway? Pagkatapos ng kanilang diborsyo, gumawa siya ng ilang self-reflection at napagtanto na hindi niya ito tinatrato ng maayos. Ngayong nasa hustong gulang na ang kanilang anak, mas tahimik ang tahanan, at pagdating niya sa bahay, wala nang naghihintay. Sabi ni Samantha sa mahinahong boses, I never saw you as my enemy. Anak ko si Francisco, at tatay kanya, Samantha, alam kong hindi ako magaling, pero napagtanto ko na masyadong tahimik ang tahanan nang wala ka. Sana makabalik ka. Nagulat siya, ngunit mabilis siyang kumalma. Imposible yan. Bakit? Hinawakan ni Eugene ang balikat niya. Dahil sa hiwalayan. Pwede tayong magkabalikan kung gusto mong, Eugene. Dahan-daang inalis ni Samantha ang kanyang kamay at sinabi sa isang nakakaunawang tono, ang ilang mga relasyon ay hindi gagana kapag ang isang lamit ay nabuo. Isipin mo si Francisco, marami na akong nagawa para sa kanya. Kalmadong pinutol siya ni Samantha. Matagal na sana akong humiling ng hiwalayan kung hindi dahil sa kanya. Nabulunan si Eugene, hindi alam ang sasabihin. Matagal akong naghintay, at ngayong malaki na siya at may sarili ng plano, gusto ko lang maging ako at hindi mabuhay para sa sinuman. Nagmaneho si Eugene palayo sa apartment, at nang madaanan niya ang gate, bumaba si Katrina sa taxi na nakamaskara. Parang pamilyar ang sasakyan, at nakilala niya ito ay si Eugene. Nanigas ang katawan ni Katrina. Bakit siya nandoon? Para makita ang dating asawa. O kaya, nagring ang phone niya at nag-alangan siyang kunin ito dahil hindi pamilyar na numero iyon. Nagkakalat ka ba ng balita? Malamig na napangiti si Katrina nang marinig ang boses, Yelena Chase, tinatanong mo ba ako? Kabanata 805, kalmado ang tono ni Barbara. Sagutin mo na lang, ikaw ba o hindi? So paano kung ginawa ko? Pumasok si Katrina sa gusali at naglabas ng ilang susi sa kanyang bag. Patay na ang iyong tiyuhin, ngunit sinusubukan ng iyong pamilya na itago iyon sa labas ng mundo. Paano ko hahayaang mangyari iyon? Sabi ni Barbara, may kinalaman ka ba sa aksidente ng tiyuhin ko? Kumunat ang noo ni Katrina. Elena, itigil mo na ang kalokohang ito. Bakit ako masasangkot sa pagkamatay ng tiyuhin mo? Pinarurusahan lang ng Diyos ang mga Chase at itinataboy ito sa iyo. Paanong kasalanan ko iyon? Tumawa si Barbara. Paano ko malalaman kung ito ang plano ninyo ni Peter Jivkov?
Lumabas si Katrina sa elevator ngunit napatigil siya nang marinig iyon. Ano ang gusto mong sabihin? Tanungin mo si Mr. Jevkov. Binaba ni Barbara ang tawag bago siya nakasagot. Tumayo si Katrina sa labas ng kanyang pinto, at nagsimulang yumangay ang kanyang ulo. Siya ay nagkaroon ng masamang pakiramdam tungkol dito. Sa Glitz Club, nakaupo si Barbara sa madilim na silid, nag-scroll sa kanyang telepono. Nakita niya ang mensaheng ipinadala ni Maisie ngunit hindi ito nag-reply. Hindi na niya madadami pa ang iba sa mga usapin ng pamilya niya. Nilock niya ang phone niya nang may pumasok na lalaki at magalang na tumayo sa harapan niya. Miss Chase, hiniling sa akin ng iyong ama na sabihin sa iyo na huwag makisali kay Mr. Jevkov. Hindi sumagot si Barbara. Napatingin sa kanya ang lalaki. Para ito sa ikabubuti mo. Ang aksidente ay may kaugnayan sa mga tao sa likod ni Mr. Jevkov. Kahit alam mong may kinalaman siya, tuso siyang tao. Hindi basta-basta magpapakita ang mga tao sa likod niya. Masasaktan ka lang kung may mahanap ka tungkol kay Mr. Jevkov. Hinaplos niya ang kanyang mga templo, naiintindihan ko. Pagkaalis ng lalaki ay bumaba ang mukha ni Barbara. Tuso talaga si Peter Jevkov. Alam niyang may galit si Katrina sa mga Chase, kaya prename niya ito. Malamang na hindi niya alam na siya ay isang scapegoat. Ang kanyang katalinuhan ay ang kanyang pagbagsak. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na maaari niyang gamitin si Peter laban sa mga Chase at maaaring maging maayos. Makalipas ang ilang araw, sina Riley at Maisie ay nanananghalian sa isang restaurant. Nakita mo ba si Barbara kamakailan? Tumangala si Maisie. Hindi, may mali ba? Itinulak ni Riley ang kanyang mga gisantes at tumigil sa pagkain. Kakaiba iyan. Hindi na siya nag-reply sa mga messages ko at hindi na sumagot sa group chat. May narinig akong nangyari sa pamilya niya, sa tingin mo. Sobrang busy niya lately. Humigop ng sopa si Maisie. Maliban sa pagiging abala, hindi sumagot si Barbara sa kanyang mga mensahe o makipag-ugnayan sa kanila marahil dahil ayaw niyang madamay sila. Tiningnan ni Riley ang malinis niyang mga daliri at may naalala. Hindi ka ba nagdisenyo ng singsing? Bakit hindi mo suot? Hindi mo pa ba naibibigay sa kanya? Napangiti si Maisie. Hindi naman kailangang magmadali. Ibibigay ko ito sa kanya sa kanyang kaarawan. Biglang naintindihan ni Riley. Balak mo siyang supresahin. Iyon ang gagawin mo. Kapag nagkaayos na kayo ni Luis, maaari kang pumunta sa akin para idisenyo din ang singsing mo. Nakangiting alam ni Maisie at ibinuka ang kanyang kamay. Bibigyan kita ng 50% discount. Si Riley ay awkward na umiwas ng tingin at bamulong, mas mainam na huwag. Sumimsim si Maisie sa kanyang sopas. Anong problema? Tumingin siya sa paligid at samandal, pagkatapos ay bamulong, sinala ko na, si Luis, ay maaaring may kakaibang fetish. Na-curious si Maisie, nilagay ni Riley ang kamay niya sa tabi ng mukha niya para takpan ito. Gusto niyang magbihis ako ng school uniform. Kabanata 806, natigilan si Maisie, nakatagilid ang ulo niya at natunaw sa ubo. Kinuha ni Riley ang baso ng juice sa mesa at humigop. Gusto niyang mag-costume ako, hindi ako fan ng cosplay. Teka, baka mahilig siya sa cosplay. Sa ngayon, ang cosplay ay isang popular na kultura sa mga kabataan, at ang mga lalaki sa kanilang bansa ay malawak na tinatanggap ang mga babaeng cosplayer. Tumikim si Maisie at hindi niya napigil ang mapangiti. Sa tingin ko maaari kang maging isang mahusay na cosplayer. Shut up, sagot ni Riley. Pumunta si Maisie sa restroom. Saktong pagtayo niya sa lababo, naghugas ng kamay, at nilabas ang lipstick para ilapat sa labi niya. May lumabas na babae sa cubicle. Sa salamin, ang babaeng lumabas ng cubicle ay walang iba kundi si Mrs. Boucher. Hindi inaasahan ni Christina na makikita niya si Maisie sa banyo. Walang ekspresyon sa mukha niya. Naglakad siya patungo sa lababo at ibinaba ang kanyang pitaka. Mukhang nakatadhana na tayo, Mrs. Goldman, mahinang sabi niya. Napahiya si Maisie at sumagot, oo. Hindi ko alam na nandito ka rin, Mrs. Boucher. Pagkatapos maghugas ng kamay ni Christina, kumuha siya ng tissue paper at sinimulang panasan ang kanyang mga kamay. May sinabi ba sa iyo si Mr. Knowles sa restaurant noong araw na iyon? Isinara ni Maisie ang lipstick at natigilan. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid ng socket at sumagot, wala. May business lang si Mr. Knowles kay Madam Nira. Pakiramdam niya ay nakahinga ng maluwag si Christina sa sinabi nito. Narito ka ba kasama ng iyong mga kaibigan, Mrs. Boucher? Medyo lumiwanag ang mukha ni Christina, ngunit wala pa ring ekspresyon sa kanyang mukha. Oo, lalabas na muna ako. Kinuha niya ang wallet niya at umalis.
Naghintay sandali si Maisie bago lumabas ng restroom. Bumalik siya sa restaurant at halos tapos na si Riley sa kanyang pagkain. Sumunod naman si Maisie para bayaran ang bill. Nang maglakad sila patungo sa elevator, tinanong niya, nakita mo ba ang iyong tiyahin? Ang tita ko, hindi, nasa restaurant din ba siya? Tanong ni Riley, puno ng pagkalito ang boses niya. Gayunpaman, hindi sumagot si Maisie. Bumukas ang pinto ng elevator, at nanlaki ang mata ng lalaking lumabas sa elevator nang makita si Maisie. Nagkataon lang, Mrs. Goldman. Bakas sa mga mata ni Maisie ang pagtataka nang makita niya si Tristan, ngunit hindi niya hinayaang tumakas ang emosyon sa kanyang mukha. Ngumiti ito pabalik sa kanya at sumagot, oo. Nagkataon lang. Hindi siya narito para makita si Mrs. Boucher, di ba? Bago pa makapag-isip si Maisie, tumingin sa kanila si Tristan at makahulog ang sinabi, makikipagkita ako sa private room. Gusto mo bang sumama sa amin? Bahagyang natigilan si Maisie. Pinigyan niya ito ng medyo awkward pero magalang ng ngiti at sinabing, sa susunod na lang. Kailangan pa ng kaibigan ko na bumalik sa trabaho. Hindi ako Bago pa matapos ni Riley ang kanyang pangungusap, kinurot ni Maisie ang kanyang hita, dahilan para mapatalon siya sa sakit. Dali-dali siyang inalalayan ni Maisie at in a matter of fact na paraan, masakit na naman ba ang paa mo? Sinabi ko sa iyo na manatili sa bahay at magpahinga, ngunit ayaw mong makinig sa akin. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Tristan at sinabing, I'm sorry. Mr. Knowles, ang aking kaibigan ay nabali ang kanyang binti kamakailan lamang. Kaka-opera lang niya para maglagay ng plato sa paa niya, kaya hindi pa siya masyadong makalakad. Walang magawa si Riley kundi magdusa sa katahimikan. Pinigyan sila ni Tristan ng isang mahinang ngiti at sumagot, ganun ba? Iyon ay uri ng isang awa. Aalis na kami, Mr. Knowles. Enjoy your meal, sabi ni Maisie habang tumatango sa kanya. Pagkatapos noon, dali-dali niyang binuhat si Riley papasok sa elevator. Napatingin si Tristan sa pagsara ng pinto ng elevator. Bahagya siyang tumawa at mamulong, nakaka-interes na batang babae. Sa underground parking lot, minasahe ni Riley ang hita niya at tumabi kay Maisie. Sinubukan niyang umiyak ngunit nabigo siyang tumulo. Tumingin siya kay Maisie at sinabing, kahit gusto mo akong kurutin, dapat sinabi mo na sa akin noon pa. Alam mo ba kung gaano kasakit iyon? Tumigil si Maisie sa kanyang kinatatayuan, tumalikod, at hinawakan ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga kamay. Sige, sa susunod, ililibre kita ng pagkain para makabawi sa iyo, okay? Nagliwanag ang mga mata ni Riley, at parang nakalimutan na niya ang sakit. Deal, Kabanata 807, hindi alam ni Maisie ang sasabihin. Pinitawan niya si Riley, tumalikod, at naglakad papunta sa kotse niya. Habang hinahatid niya si Riley sa academy, nagtanong si Riley tungkol sa lalaki, kilala mo ba yung lalaking nakita natin ngayon? Hindi naman, sagot ni Maisie. Nanatili ang tingin niya sa unahan at nagpatuloy. Siya ang partner ni Mr. Topaz, at nakilala ko siya sa pamamagitan ni Madam Nira. Noon lang naunawaan si Riley. I see. No wonder nakaramdam ako ng kumpiyansa sa lalaking iyon. So, businessman siya. Bakit kanya pinakitunguhan ng maayos? Gusto ka pa niyang imbitahan sa isang kainan. Pwede ba yon? Uminto siya ng 2 segundo, umikot ang kanyang ulo para tingnan si Maisie, at sinabing, nagustuhan ka ng kanyang anak, at gusto kanyang maging manugang niya. Natigilan si Maisie at napahawak sa pagitan ng pagtawa at pagluha. May ideya ka ba kung ano ang sinasabi mo, Riley? Kilala niya si Nolan at alam niya na asawa ako ni Nolan, so how is there any chance na gusto niya akong maging manugang? Hindi ko nga alam kung may anak ba siya o wala. Baka may anak na siya. Napatigil sa pagsasalita si Riley nang makatanggap siya ng news notification sa kanyang telepono. Tinapik niya ito at nabigla. Barbara, siya ay isang mamamatay tao. Natigilan si Maisie. Huminto siya at kinuha ang phone ni Riley. #The murderer from the chases, siya ay napawalang sala dahil sa kanyang malakas na background at pinalitan ang kanyang pangalan ng Barbara Chase, at siya ay bumalik #. Siya ay nag-click dito, at ang nilalaman ay tungkol sa peking balita tungkol kay Barbara. Ano ang lahat ng ito? Hindi alam ni Riley ang tungkol kay Barbara, kaya't pareho siyang nabigla at natarante nang makita ang balita. Ibinalik ni Maisie ang telepono sa kanya at nagtanong, naniniwala ka ba? Umiling si Riley. Siyempre hindi ako naniniwala. Hindi ganoong klaseng tao si Barbara. Tama iyan. Ang balitang ito ay lumabas kaagad pagkatapos ng nangyari sa chases.
I'm guessing na may hindi na makapaghintay. Hinala ni Maisie na si Katrina ang nasa likod nito. Ang tiyuhin ni Barbara ay naaksidente habang ang kanyang ama ay nagretiro, at ang Chases ay pinutol ang kanilang relasyon sa mga tao mula sa itaas. Nang elathala ni Katrina ang balita para makipagkrusada laban sa Chases, nagdulot ito ng malaking sigaw ng publiko, nakatumbas ng pagdaragdag ng asin sa sugat para sa mga Chases. Hinatid ni Maisie si Riley sa gate ng Royal Academy of Music. Pagkapasok ni Riley, inilabas ni Maisie ang kanyang telepono at tinawagan si Barbara. Medyo matagal bago sinagot ni Barbara ang tawag niya. Para siyang umiinom ng alak habang sinasabi, Maisie, anong meron? Nasaan ka na ngayon? Tanong ni Maisie. Ako, nasa Glitz Club ako ngayon, sagot ni Barbara. Nakahiga siya sa tuktok ng bar, iniikot ang alak sa baso at nakangiti. Uminom ng alak, Glitz Club, tanong ni Maisie. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Barbara doon. Pagkatapos ng lahat, ito ay araw ngayon, at ang Glitz Club ay gumagana lamang sa gabi. Tinapakan niya ang accelerator at lumabas ng akademya. Pupuntahan kita ngayon. Huwag, inilagay ni Barbara ang kanyang kamay sa kanyang noo at nagpatuloy, iwasan mo ito. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Pagkatapos ay ibinaba ni Barbara ang tawag at ay nalalayan ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa bar. Maliban sa mga waiter na naghahanda para sa pagbubukas sa gabi sa gilid, walang ibang bisita sa malaking club. Naglakad ang manager papunta kay Barbara at sinabing, Miss Chase, lasing ka na. Hiniling sa akin ng boss ko na dalhin ka sa itaas para makapagpahinga. May pribadong kwarto sa Glitz Club na hindi alam ng mga bisita maliban sa may-ari at sa mga tao sa club. Hindi kumikibo si Barbara. Tinawag ng manager ang dalawang babae na nag-e-ensayo para sa pagtatanghal ngayong gabi at sinabing, VIP siya ng boss natin. Iakyat mo na siya sa itaas para makapagpahinga. Tumanggo ang dalawang babae at binuhat si Barbara sa itaas. Dumating ang elevator sa 5th floor. Hiwalay ang ikalimang palapag, at bagamat kabilang din ito sa Glitz Club, ito ay lugar ng opisina ng may-ari. At tanging mga executive at shareholder lang ang maaaring tumuntong dito. Kabanata 808. Alam mo ba ang relasyon nitong Miss Chase at ng amo natin? Bakit niya siya inaalagaan ng mabuti? Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noong nakaraan? Ang lalaking huling pinapansin ni Meg ay kaibigan ni Miss Chase. Nang pumasok si Miss Chase at sinabihan siyang layuan ng kanyang kaibigan, hindi natuwa si Meg tungkol dito. Pumunta siya para magreklamo sa boss natin. Hiniling ng ating boss sa kanyang mga tauhan na bigyan si Meg ng isang sampal sa pisngi at sinabi sa kanya na isipin ang kanyang sariling negosyo. Parehong dinala ng mga batang babae si Barbara sa isang silid na may mga anti-gang dekorasyon. Nagkaroon ng wall furnace. Ang dingding ay kulay pula at puno ng mga biblical scrolls. Inilagay nila si Barbara sa kama at isinara ang pinto ng palabas na sila. Walang pakialam ang mga netizens sa nangyari kay Barbara kaya madali silang namanipula. Si Michael ay abala sa mga gawain ng kanyang pamilya, kaya wala siyang oras upang ayusin ang mga bagay na nangyayari sa internet. Sa makatuwid, ang pangalang Barbara ay lumabas sa Google Trends. Naka-cross-leg sa sofa, si Maisie ay nag-scroll sa Google Trends. Pagkaraan ng ilang sandali, itinago niya ang kanyang telepono at hinawakan ang unan sa kanyang mga bisig. Pagbaba ni Nolan bitbit ang tasa ng kape sa kamay, sinulyapan niya ang nakaupo sa sopa. Umupo siya sa tabi niya at inilagay ang tasa sa mesa. Nag-aalala ka pa rin ba kay Barbara? Ipinatong ni Maisie ang kanyang ulo sa kanyang balikat at sinabing, medyo mahirap para sa kanya. Nagkaproblema ang kanyang pamilya, at ang kontrobersya ng nakaraan ay bumalik sa kanya. Hindi niya maipaliwanag sa publiko ng malinaw, at siya ay kasalukuyang inaatake sa internet. Ito ay walang pinagkaiba sa pagtulak sa kanya sa kamatayan. Kung tutusin, maraming taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Karamihan sa mga tao ay walang memorya tungkol dito, hindi pa banggitin na may nag-uudyok sa masa mula sa dilim. Tsaka totoo naman na sinubukan ng mga Chases na sugpuin ang balita tungkol kay Barbara noon. Kahit na pinatay ni Barbara ang taong iyon bilang pagtatanggol sa sarili, walang sino man ang naruroon upang patunayan ang sitwasyon. Ipinatong ni Nolan ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabi sa malalim na boses, nakalimutan mo na ba ang video na iyon, Z? Video. Napabangon si Maisie at gulat na napatingin kay Nolan. Noon lang niya naalala ang video sa phone ni Katrina. Ang video ay kinuha sa lugar ng palihim,
at orihinal na nais nilang makuha ang proseso ng paglabag ni Eric kay Barbara upang sirain ang kanyang reputasyon. Noong nag-aaway na silang dalawa sa patalim, bumagsak muli si Barbara sa kama. Nasa kamay ni Eric ang kutsilyo noon. Sinunggaban siya nito at pinagbantaan. Habang nagpupumiglas si Barbara, aksidenteng nasaksak ng kutsilyo si Eric. Ang video ay nahulog sa mga kamay ni Katrina, at ginamit ni Katrina ang video upang pagbantaan ang chases sa loob ng maraming taon. Sa madaling salita, ang video sa mga kamay ni Katrina ang tanging ebidensya nila ngayon. Lalong lumalim ang ngiti sa mukha ni Nolan nang sabihin niya, nasa computer ko pa ang video. Hindi ko pa natatanggal. Inihagis ni Maisie ang sarili sa kanya at ipinatong ang baba sa balikat nito. She chuckled lightly at sinabing, "You're the best, Nolan. Alam kong maaasahan kita palagi." Mas hinigpitin pa ni Nolan ang pagkakayakap sa kanya at hinalikan siya. "So, ano ang gagawin mo para mabayaran ako?" Inangat ni Maisie ang ulo at humajejek. "Kailangan mo pa bang itanong? Sigurado ako na pag-isipan mo na." Pinulupot ni Nolan ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at tumawa. "Gusto kong makita kang nakasuot ng damit ng kasambahay para akitin ako." Namula ang mukha ni Maisie sa kahihiyan habang nakatagilid ang ulo. "Sa saan mo natutunan yan?" Nakangiting ngumiti si Nolan at sumagot, "Matagal ko nang gustong makita ito. Sigurado akong magiging maganda ka dito." Hinawakan niya ang buhok nito sa ngipin at inipit ito sa likod ng tenga niya, pigil ang hininga at mabigat. "Balik na tayo sa kwarto natin." Walang sinabi si Maisie. Sinandok siya ni Nolan at umakyat sa itaas. May isang kahon sa kama, at sa loob ng kahon ay ang damit ng dalaga. Kinurot ni Maisie ang braso niya sa sobrang inis at sumirit. "You set me up." Isang tawa ang lumabas sa lalamunan ni Nolan nang sumagot siya, "Well, you can put it that way kung gusto mo." Pumasok si Maisie sa changing room para magpalit ng damit ng kasambahay. Nakatayo si Nolan habang ang mga braso ay nasa dibdib. May ngiti sa kanyang mukha nang magtanong siya, "Kailangan mo ba ng tulong ko?" Kabanata 809. "Hindi. Huwag kang pumasok." Kinakabahang sigaw ni Maisie. Lalong lumalim ang ngiti sa mukha ni Nolan. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto. Nagpalit na ng damit si Maisie habang palabas ng dressing room na nakakahiya. "Sigurado akong sinasadya mo ito. Tingnan mo itong costume. Maikli ang damit at malambot ang lacy na lelayan. Malalim ang hugis, ang W na kwelyo, na nagpapahintulot sa kanyang balat na malantad sa hangin. Ang waistline ng damit ay idinisenyo upang bigyang diin ang kanyang maliit na baywang, at isinama sa mga pares ng itim na medyas na nakabalot sa paligid ng kanyang mga binti tulad ng isang guwantes. Siya ay mukhang lubhang kaakit-akit at sexy. Noong una, gusto lang siyang makita ni Nolan na nakasuot ng kasambahay. Hindi niya inaasahan na magiging maganda ang hitsura niya rito. Bukod pa riyan, ang kahihiyan at kaba na ekspresyon sa kanyang mukha ay nagmistulang tupang kakatayin. Ang kanyang Adam's apple ay gamulong pataas pababa sa kanyang lalamunan, at ang kanyang tingin ay puno ng pagnanasa. Kitang-kita ni Maisie ang iniisip niya sa pamamagitan ng kanyang tingin. Nang tatakbo na sana siya pabalik sa dressing room, pinulupot niya ang braso nito sa baywang niya at sinandal siya sa dingding. Inayos niya ang kanyang ulo sa pwesto at sunod-sunod ang mga mapusok na halik sa kanya. Dahan-dahan siyang natunaw sa mga braso niya. Ang kanyang kaluluwa ay nag-aalab sa kanyang nag-aalab na pagnanasa, at siya ay pataas-baba na parang isang taong mahigpit na nakakapit sa isang lumulutang na troso sa dagat. Muli, pinaliwanagan ng Glitz Club ang kalangitan sa gabi. Ang silid sa itaas ay madilim, at isang sinag ng neon na ilaw ang sumisinag sa kama sa pamamagitan ng bintana. Nang imulat ni Barbara ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng sobrang sakit sa kanyang ulo na para bang may humahampas sa kanyang ulo ng martilyo. Dahan-dahan siyang bumangon at binuksan ang lampara sa mesa, na puno ng mainit na dilaw na liwanag ang silid. Minasahe niya ang kanyang noo, lumabas siya ng silid. Nang nasa corridor siya, narinig niya ang isang babaeng sumisigaw ng masakit sa mahinang boses mula sa isang silid. Natigilan si Barbara at dahan-dahang naglakad patungo sa silid kung saan nanggaling ang boses. Isa itong utility room sa likod ng koridor. Lalong lumino ang boses nang nakatayo siya sa pintuan. Parang pamilyar sa kanya. Hindi ba ito, si Katrina? Nang mailagay niya ang kanyang kamay sa hawakan at bubuksan na sana ang pinto para tingnan iyon, may isang boses na nagmula sa kanyang likuran. "Miss Chase." Nanginginig ang kanyang mga balikat, at lumingon siya upang makita ang manager na naglalakad palapit sa kanya. Ngumiti ang manager sa kanya at sinabing, "Dahil gising ka na, umuwi ka na."
Kung hindi, mag-aalala ang iyong ama sa iyo. Sa loob ng kwartong ito, napanatili ng manager ang ngiti sa kanyang mukha at sumagot, wala lang. Pinarurusahan lang namin ang isang empleyadong maling kumilos. Hindi na nagtanong pa si Barbara. Tumingin siya sa kwarto sa huling pagkakataon bago tumalikod at umalis. Pagkalabas niya sa Glitz Club, inilabas ni Barbara ang kanyang telepono at tinawagan si Katrina, ngunit hindi sinasagot ni Katrina ang telepono. Sigurado siyang ang boses na narinig niya kanina ay kay Katrina, at iniisip niya kung ano ang ginawa ng mga ito sa kanya. Nagring ulit ang phone niya, si Maisie iyon. Sinagot niya ang tawag, at sinabi ni Maisie, pumunta ka sa opisina ko bukas. May ibibigay ako sa iyo. Natigilan sandali si Barbara bago nagtanong, ano ang nangyari sa boses mo? Inikat ni Maisie ang kanyang ulo upang titigan si Nolan, na mukhang maayos, at tumahimik. Wala, sumigaw lang ako ng malakas nang may pinapagalitan ako kanina. Pumara si Barbara ng taxi sa junction at sinabing, sige, pupunta ako sa opisina mo bukas. Pagkatapos nilang ibaba ang tawag, ibinato ni Maisie ang unan kay Nolan at sumigaw, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kinuha ni Nolan ang unan at inilapag ang dokumento. Niyakap siya nito mula sa likod at ipinatong ang baba sa balikat nito. Lalong lumalim ang ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya, kasalanan ko lahat, dapat na-control ko ang sarili ko. Kinabukasan, sa Seoul, si Maisie ay nakasuot ng purple turtleneck sweater na may black leather skirt. Mukha siyang elegante at maganda. Nakatayo sa harap ng mesa, uminom siya ng isang malaking lagok ng tubig upang paginhawain ang kanyang lalamunan hanggang sa lumitaw si Barbara sa pintuan. Tinapa niya ang kanyang mga temps at umupo sa couch. Masyado akong maraming nainom kagabi. Parang may humahampas sa ulo ko ng martilyo. Ibinaba ni Maisie ang tasa at iniabot ang USB drive sa kamay niya kay Barbara. Napatulala si Barbara. Ano ito? May video tungkol sa'yo sa loob. Hiniling ko kay Nolan na kunin ito mula sa telepono ni Katrina noon. Kabanata 810. Kinuha ni Barbara ang USB drive. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Maisie at sinabing, ikaw. Umupo si Maisie sa harap niya at sumabad, ano ang magagawa mo ng mag-isa? Sigurado akong alam mo kung ano ang nangyayari sa iyong pamilya, at lahat kayo ay napaka-vulnerable ngayon. Gusto mo mang magpaliwanag, sa tingin mo ba maniniwala sa iyo ang mga iyon kung wala kang ebidensya? Kumunat ang noo ni Barbara. Makalipas ang mahabang panahon, napabuntong hininga siya. Hindi pa rin namin mahanap ang dahilan ng pagkamatay ng aking tiyuhin. May iba pang dapat asikasuhin ng tatay ko kaya wala siyang magawa. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Inangat niya ang kanyang ulo upang tingnan si Maisie, at ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ko inaasahan na tutulungan mo ako ng sobra. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo. Sa totoo lang, wala siyang ideya kung bakit gusto rin niyang tulungan si Barbara. Marahil ay dahil nakikita niya ang kanyang nakaraan kay Barbara. Ngumiti siya at sumagot, magkaibigan tayo, di ba? Kapag may problema ang kaibigan ko, hindi ako pwedeng maupo lang at walang gagawin. Natigilan si Barbara. Inilagay niya ang USB sa kanyang bag, tumayo, at ngumiti. Kung gayon, hindi ako papayag na gawin mo sa akin ang pabor na ito ng walang bayad. Ang talakayan sa internet ay nagiging mas matindi. Habang gumagawa ng kung ano-anong espekulasyon ng netizens, may ipinost naman si Barbara sa kanyang Facebook. Hashtag kung ako ay nagkasala, hahayaan kong ang batas ang magpasya sa aking kapalaran. Kung ang aking background ay kumakatawan sa lahat, mas gugustuhin kong ako na ang pinakamasamang tao sa mundo. Hashtag. Sa sandaling e-publish ni Barbara ang post, ilang mga netizens na hindi naniniwala sa kanya ay nagsimulang ibato sa kanya ang lahat ng uri ng mapang-uyam na komento. Hashtag ha, nakapatay ka ng tao. Hindi ko maintindihan kung paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na magsabi ng ganyan. Hashtag. Hashtag kung hindi mo siya inakit, susubukan ba niyang e-violate ka? Hashtag. Hashtag sa tingin mo kaya mong tumakas sa legal na pananagutan dahil lang sa may mabuting ama ka. Kahit na sinubukan kanyang e-violate, kailangan mo ba talagang patayin siya? Tigilan mo na ang pagsisikap na linisin ang iyong pangalan. Pinapalala mo lang. Dapat makulong na lang ang isang tulad mo. Hashtag seryoso ba kayo? Sinubukan niyang labagin siya. Bakit mo sinasabing siya ang may kasalanan, at sa halip ay sinubukan niyang akitin siya? Dahil bababae siya, kaya karapat-dapat siyang saktan. Kailan pa naging baluktot ang moral value ng mga netizens ng ating bansa? Hashtag kapamilya ka ba niya? Bakit ka tumatayo para sa kanya?
Paglabas ni Barbara sa opisina ng abogado kasama ang kanyang mga bodyguard, pinalibutan siya ng mga media reporter. Miss Chase, pumunta ka ba sa opisina ng abogado na may balak na baligtarin ng hatol? Miss Chase, aksidenteng napatay mo daw siya nung pinagtatanggol mo ang sarili mo. Kasali ba ang tatay mo sa kaso noon? Kung hindi, bakit pinalitan mo ang iyong pangalan noong ipinadala ka sa ibang bansa? Iyon ba ay upang maiwasan ang opinyon ng publiko? Lahat sila ay nakadikit ang kanilang mga kamera sa mukha ni Barbara. Walang ekspresyon si Barbara at hindi tumugon sa kanila. Naglakad siya papunta sa kotse habang nasa harapan niya ang bodyguard niya. Mamamatay tao, dapat kang makulong. May nagpanggap na reporter at naghagis ng itlog kay Barbara. Tumama ang itlog sa ulo niya. Ang itlog ay tumulo sa kanyang buhok, na nagpagulo sa kanyang ayos. Hamarang ang mga bodyguard upang pigilan ang grupo ng mga taong nagtatangkang magsimula ng kaguluhan. Nang makita ng mga iyon na ang mga reporter ay todo sa pagkuha ng video, tumawa sila na parang baliw. Anong gusto mo? Bugbugin kami sa harap ng mga reporter. Sige, gawin mo. Hayaang mong makita ng lahat ang iyong tunay na mukha. Kinuha ni Barbara ang tissue paper na iniabot sa kanya ng mga bodyguard at pinunasan ang itlog sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, lumingon siya sa bodyguard at sinabing, hayaan mo sila. Pinakawalan sila ng grupo ng mga bodyguard. Ibinaba ni Barbara ang kanyang salaming pang-araw at tumingin sa kanila. Mga pulis ba kayo? Natigilan ang grupo ng mga tao. Kalmadong nagpatuloy si Barbara. Kung hindi kayo mga pulis, wala kayong karapatang mag-assume na ako ang may kasalanan. Alam mo ba na ang pag-atake sa ibang tao sa kalye ng lantaran ay maaring madala sa bilangguan? At saka, naniniwala ako sa hustisya. Gusto kong baligtarin ang hatol dahil sa tingin ko ay inosente ako. Wala akong ginawang mali. Kahit na maulit pa, hindi ako magsisisi.